Alam ninyo, kung kayang nakawin ng gobyerno ni Bangag, ni Lisa Tanas, ang bilyon-bilyon o trilyon na pera ng bayan, kaya din nilang magbayad ng abogado para mag-twist ng mga bagay-bagay. I'm not saying na si Kaufman ay binayaran nila, pero lahat ng kademonyohan ay kayang gawin ng mga Marcos. Pwede kasing, magkano binayad sa'yo? $100,000? Tapatan ko yan. Gawin kong $1 million. Ito, bigyan mo lang ng burden ng family. Without Inday knowing, without the family Duterte's, knowledge, kawawa talaga ang sitwasyon ngayon ng ating Pangulo at ng kanyang pamilya. Imagine nyo, sasabihin ni Kaufman na hindi ka pamilya si Hanelet. Sinong author niyan? Di ba nung lumabas yan sa mga Alpotera? Na girlfriend, na single si PRRD? You connect the dots nga. Tapos inaway-away nila si Hanelet at saka si Kitty. So magtataka ngayon, saan nanggagaling yung mga information galing sa Alpotera? Bakit nila, noon pa, di ba nagtataka tayo, inilabas ko lang naman yung ginawa ng Alpotera. Tapos meron silang mga ang tawag dito, nag-simulcast sila na si Hanelet ay what? Hiwalay na, ganito, ganyan, at si Pangulong Duterte ay single just to justify the kaalpotan ng isa. So, i-connect lang natin yung dots and I hope mali tayo pero sa nakikita natin, yung pambabastos kay Hanelet ng Team Alpotera sa Pilipinas at sa Dahig ay concerted effort. Meaning, mga kababayan, ay talaga namang target itong si Hanelet at saka si Kitty. Ngayon, dun sa mga true-blooded Duterte supporters na naniniwala kay Pangulong Duterte at sumusuporta sa kanilang pamilya, they have complicated situation. Actually, hindi na sila complicated ang situation dahil nga nakita ko yun ang nasa higa ko na sweet si Kitty at saka si Inday at doon si Hanelet. Wala silang issue. Kahit naman sa interview ni Ms. Hanelet, kahit naman nung nakausap namin, wala silang issue yung mga pamilya. Ang nag-i-issue lang yung mga saling pusa o mga saling bangag. Wala na pong kredibilidad itong si Kaufman. Bakit kamo? Saan ka makakakita ng lawyer na kinancel ang visiting rights ng pamilya ng kanyang kliyente? Yun lang ang gusto kong isaksak sa isipan ninyo, di ba? At dapat, by September, kung hindi mapapalaya ni Kaufman, si Pangulong Duterte, palitan na siya. I-eject na siya. Ako, I can comment here, I can react here. Hindi ko naman sinabi na mangyayari yon, pero sa ganitong klase, nagsalita na ang nanay ni Kitty, ang common law wife ni Pangulong Duterte na binaboy siya. Ako lang nagsabing binaboy. The way I see it, binaboy talaga siya. Nasasabihin, hindi ka naman kapamilya. Di gago. Sinabihan nga niya si Harry Roque na fugitive di barbaric itong taong ito. Walang pinag-aralan. Paano niya madidepensa ang Pangulong Duterte kung wala siyang puso? Hindi niya alam kung anong tama at mali. Ang isang abogado na maipapanalo ka sa kaso, dapat alam niya kung ano ang tama at mali. Kung tinitwist niya, binabali niya. Hindi niya binigyan ng notification si Hanelet na, kasi may sinabi ka noong July 19, ban ka na dito. Anong klaseng lawyer yan? Na hindi niya binigay ang tamang information sa pamilya ng kanyang kliyente. Ibig sabihin, hindi siya mapagkakatiwala ang lawyer. Sabi ko, kung may pera lang ako, kung ako'y napakayaman kong tao, billionaire kunyari ako, kakapalan ko na yung mukha ko. Inday, I'll take care of all the bills. Just eject that Kaufman. Grabe, mga kababayan. Ngayon, ano pa yung mga naganap doon? Ano pa mga eksena? Sa tingin niyo? Yung tungkol. Okay, tungkol sa... At ang kinagagalit pa kasi napag-alaman ko rin na sinabihan ni... Tama ba? Hindi, yung tungkol sa yung tungkol sa pagsabi ni Kaufman na gusto niyang imbitahin siya ni Marcos Jr. dahil, kapag inimbita siya, 100% ay makakalaya ang Pangulong Duterte. Napag-alaman ko na si Pangulong Duterte ay parang nabalita ba yun? Na inimbita ng ilang beses dyan ni Marcos Jr. sa Malacanang para mag-ayos. Pero nag-decline ang Pangulong Duterte dahil ayaw niyang mag-deal sa mga bangag. Okay? Yan ang napag-alaman natin. Pero si Kaufman, alam ba ng kliyente niya? Alam ba ni Pangulong Duterte Kaufman na gusto mo makipag-deal kay Marcos Jr.? Hindi nga nakipag-deal yan Alam ba ng kliyente mo? Alam ba ni Pangulong Duterte Kaufman na sinabi mo na si Hanelet ay hindi kapamilya? Kaya di ba sabi kanina ni Hanelet doon sa sa video na
you know, na parang nabanggit ba niya do'n na hindi, sabihin niya, ay no, 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 sabihin niya kay sabihin niya kay Pangulong Duterte na hindi kaano-ano si Hanilet. Sabihin mo 'yun, Kaufman, sa kliyente mo. Tapos hingi ka ng tulong kay Marcos Jr. para 100% mapalaya mo. Kaya ang sabi ko, paulit-ulit kong sinasabi, wala na po tayong maaasahan kay Kaufman. Ka-ICC kasi ang pag-asa na lang niya ay si Marcos Jr. Na-explain ko na yan na hindi pwedeng mangialam si Marcos Jr. At kahit pa magsabi pa si Marcos Jr. na binabawi namin yan, magkakaroon po yan, okay, ng backlash sa buong mundo, sa international community, kung papalayain ng ICC ang Pangulong Duterte dahil sa utos lamang ni Bangag. Hindi, wala na silang maging integridad, kredibilidad, wala naman sila niyan. At isasara na yan, mga kababayan. Tapos ngayon, sinisisi si Roque, sinisisi si Hanilet sa mga bagay na hindi niya kayang i-deliver. Biniblame niya si Hanilet at saka si Roque. Baka ako next time kasama na ako dyan sa i-blame. Di ba? Hindi ba dapat trabaho ng isang abogado na i-deliver niya ang pangako niya na mamire-release ang Pangulong Duterte at walang mag-o-object dyan sa motion o sa interim release na sinasabi niya. Di ba? Ano na ngayon? Delayed na. Sabi nga, justice delayed, justice denied. Kaya sinasabi ni Hanilet, ilang buhay ba meron si Pangulong Duterte? Ilan ang buhay? Buwan? Weeks? Araw? Di ba? Paulit-ulit na sinasabi niya yan sa interview niya eh. Wala man lang, okay? Wala man lang binigay na notice para sa cancellation, okay? Ng kanyang visit. Anong sinasabi ni Kaufman na may interference, may intervention? Nag-intervene, nagbibida-bidahan, nakialam si Harry Roque. And now, si Hanilet ngayon, di ba? Magkaiba, ulitin natin, hindi nakikialam si Hanilet, si Harry Roque sa procedure o proceedings dyan sa ICC. Ang pinakialaman lang ni Harry Roque, not really pinakialaman, nagsuhestyon lang siya na baka pwede mag-domestic legal remedy para mas mapabilis or kung sino ang mauna actually. Kung sino ang mauna na maaprubahan o madedesisyonan na maibasura yung kaso ni Pangulong Duterte. And now, ang sariling kalaban natin ay ang abogado na nagsuspende sa visiting rights ni Hanilet. Hindi ba kayo mag-aalala sa ganyan? Sinasabi nga ni Hanilet na kung ano-ano na nga lang ang naisip niya, sinasabi niya kay Baste, alam daw ni Baste, na kung ano-anong sinasabi niya na paraan, di ba? I think hindi pa natin nagawa ang lahat ng paraan, di ba? Kaya nga siya nag-a-ask ng second opinion sa ibang mga expert, sa ibang mga lawyers na baka mayroon pang pamamaraan. Pero dahil insecure, natatakot si Kaufman na mawala ng trabaho, sisiraan na lang niya si Hanilet at saka si Harry Roque diyan sa kanyang vlog niya na yan eh. Kasi scripted yan eh. Sabi ko nga, wala siyang maipakitang, dapat nga, anuhin ni Vice President Sara yan eh. Bakit ka, Kaufman, nagpa-interview na sinasabi mo written interview? Walang maipakitang correspondence. Alam mo, kung sususugin ni Inday yan, or I think, Katie, I don't know kasi, siguro si Inday kasi nagdi-deal kay Kaufman, definitely si Inday ang nakikipag-usap dyan. Kung hingin ni Kaufman, ano yung sinabi mo sa interview na makikipagkita ka kay Marcos? Talaga bang may intention na interviewin ka o gawa-gawa mo lang? Nasaan yung correspondence? Nasaan yung letter of intent of that interview? Nasaan ang palitan nyo ng convo? Diba? Wala. Ngayon, si Kaufman, kaya siya nabubuisit kay Hanilet kasi I think Hanilet is a straightforward person. Kasi nakikita, sinabi naman niya dun sa ibang mga nakaraan, desperado na sila eh. Gusto nila, desperado na ang pamilya, frustrated na, para naghahanap sila ng ibang way para nga mapalaya ang Pangulong Duterte. Yan ang dapat ninyong ilagay sa inyong isipan, mga palangga. Actually, I think nag-ask pa nga si Hanilet na baka kailangan niya ng another lawyer or another tulong sa ibang law firm o ibang international law firm kasi nga sinasabi ni Hanilet kay Kaufman na 2 heads are better than 1, which is true. Kung may instead na isa lang ang tagtatanggol sa'yo, meron kang 10. Well, actually, 9 na sila eh. Di ba sabi ko kanina, na pag-alaman ko na 9 na ang may hawak ng abogado ni Pangulong Duterte. Kung 9 na, bakit ang bagal-bagal? Bakit niya tina-target ang mga taong mahal o ang taong nakakakilala kay Pangulong Duterte katulad na lamang ni Hanilet? Bakit? Bakit, Kaufman? Di ba?
Siguro naman naririnig tayo ng mga magagaling na abogado na kaibigan ni Pangulong Duterte, mag-a-agree kayo. Meron bang napalaya si Kaufman? Parang wala pa siya yatang napalaya diyan sa ICC. May naipanalo ba siyang kaso? I think wala siyang naipanalong kaso diyan, wala siyang naipalaya. Yan dapat yan, Day, gurguri na yan, Day. Ngayon gusto pa niyang pauwiin si Hanilet? Umuwi na lang daw si Hanilet? Di bastos to. Bastos talaga. Let the Duterte family deal with that. Bastos ka talaga, Kaufman. Tama ba yon? Baste, Pulong, BP, Kitty, na pauwiin si Hanilet kasi kinancel na ang kanyang visitation. So kung anong mangyari kay Pangulong Duterte, di ba narinig yun naman sa interview? Kaya kinancel, nagstay siya kasi siya yung pinakamalapit dahil pag may anong nangyari, magta-travel pa ng 24 hours, mamamasahe pa, siya, nandiyan na siya. Dahil turno niya nga yan, schedule niya nga yan, di ba? Anong sa tingin niyo? Alam mo kung gaano what you call it? Kung alam niyo, nakita ko si Baste nung nandoon siya. Torture sa kanila yan, sa pamilya na pagpasok mo pa lang doon, makikita mo ang dating presidente, ang dating strongman na kinidnap ni Bangag, papasok ka doon bilang isang family, wala kang magawa. Nakita niyo si Inday talagang of course, they are all strong, no? Pero nakita ko si Baste, na affected talaga siya paglabas niya sa detention. Si Pulong, affected din paglabas niya sa detention. Mga lalaki pa yan, di ba? Anong ibig sabihin yan? Hindi nila maatim, hindi nila maarok yung nangyayari sa kanilang pamilya. Kaya alam mo, napansin ko yan si Hanilet din sa Duterte Street, di ba? Hindi siya katulad ni Inday, syempre na, kay Inday ka syempre, Vice President, ang daming katanungan. Alam mo yung galing ka dun sa loob, tapos pakikisamahan nila yung mga tao, yung mga sumusuporta sa kanila. Tapos they're trying to, alangan naman mag-iyak sila doon sa Duterte Street, di ba? Siyempre, pakita nilang calm sila at postura at yung kanilang sarili. Pero alam niyo kung gaano kabigat, nalalabas ka sa tao mong mahal, sa tatay mo, sa partner mo, o sa kapatid mo, lalabas ka doon. Tapos sa harap ka, buti sana yung mga supporter, totoo, pinagkikitaan lang ng mga alpotera. Nagbidabidahan lang, kumukuha lang para pagkakitaan ang buhay ni Pangulong Duterte.